Ang ating istorya ay magsisimula sa isang matandang lalaki ang nakahigang naghihingalo. Ang kanyang mga alaala ay tila nawawala sa pananabik. Naalala niya na siya ay isang Earthling, isang tao mula sa isang sibilisadong mundo. Habang nagpupumiglas sa kanyang kama, inisip niya ang kanyang pinagmulan. Biglang dumating ang isang batang babae, tiningnan siya ng may lungkot, tinawag siyang matandang So at sinabing pinadala siya ng kanyang ina upang magdala ng pagkain. Sa mahinang boses, nagpasalamat ang matanda, inilapag ng babae ang isang mangkok ng mainit na buns at sinabing walang problema, umaasa lang siyang gagaling siya at muling makakagawa ng sabon para sa kanila. Pagkaalis ng batang babae, naglakad siya sa landas na puno ng nyebe, ang kanyang mga yapak ay unti-unting nawawala sa likuran, muling naiwang mag-isa, bumalik ang matanda sa kanyang mga alaala. Siya ay isang Earthling mula sa isang sibilisadong mundo, bigla siyang inatake ng masakit na ubo, dumura ng dugo. 50 taon na pala ang nakalipas, napakatagal na panahon mula nang mahulog siya sa sumpang lugar na ito. Bigla siyang nagbalik tanaw sa araw kung saan nagsimula ang lahat, nagmamaneho siya kasama ang kanyang mga katrabaho, kabilang si Director Kim, papunta sa isang company workshop nang biglang matabyunan ng malakas na landslide ang kanilang van. Nang magising siya, nasa isang kakaibang mundo na sila. Isang lugar ng mga mitolohikong halimaw, tulad ng isang higanteng fox na may 3 buntot at isang malaking 2-headed red snake, may mga lalaki pang nakakalipad sa himpapawid. Sa itaas ng nakakamanghang tanawin ng bundok, mabilis niyang natanto na nahulog sila sa isang mundo na parang galing sa mga nobelang Shanksha na kanyang binabasa. Ngunit kahit sa ganitong kakaibang sitwasyon, may pakiramdam siya na ang kanyang mga katrabaho ay makakapag-adapt at mabubuhay ng mas maayos kaysa sa mga lokal, lahat sila maliban sa kanya. Nagpatuloy ang kanyang paggunita, bumaba mula sa langit ang mga makapangyarihang sage-like beings, naakit ng mga pambihirang kakayahan ng kanyang mga katrabaho, hanga sa kanilang mga abilidad. Dinala ng mga sage ang bawat isa sa kanila, lumilipad sa maulap na langit, kasama ang mga napakagandang dragon. Sa huli, siya na lang at si Director Kim ang naiwan sa mundong ito. Tiningnan nila ang kanilang mga dating katrabaho habang umaalis, iniwan sila sa isang hindi pamilyar na bayan. Aminado siyang noong una, may pag-asa pa silang baka may natatanging kakayahan din sila, ngunit sa dakong huli, naging malinaw na wala silang ganoong kapangyarihan. Walang kaalaman sa paligid at walang kakayahang maya-alok, ang tanging paraan para mabuhay ay ang magtrabaho ng pagod, nagbubuhat ng ladrilyo, nagbabasag ng bato gamit ang pickaxe. 6 na buwan ang lumipas sa ganitong hirap. Naalala niya ang araw nang sumuko na si Director Kim, sinabi nitong hindi niya kayang ituloy ang ganitong pamumuhay. Ginastos ni Kim ang lahat ng kanyang ipon para sa isang third-rate martial arts book na nabili niya sa kalye. Nagulat ang binata nang maging natural si Director Kim sa pagsasanay, walang humpay siyang nag-ensayo, at sa loob lamang ng 3 buwan, nagawa niyang makabisado ang mga teknik at naging isang formidable martial artist, kayang talunin ng maraming kalaban ng sabay-sabay, naglingkod siya sa bansa at natuto ng mas advanced na fighting styles. Nang maging tunay na makapangyarihan, nagpasya siyang umalis at magpakilala sa mas malawak na mundo ng martial arts, ang Jianghu, kaya umalis si Director Kim, iniwan siyang nag-iisa. Sa isang sandali, naisip niya kung may mangyayari rin bang espesyal sa kanya, ngunit nawala ang pag-asa. Sa kasalukuyan, tiningnan ng matanda ang kanyang kalyo niyang mga kamay, napagtanto niya na hanggang sa huli, wala talagang nangyari sa kanya. Sinubsob siya ng malakas na ubo, dumura muli ng dugo sa sahig, pagkatapos ng mahabang taon, naging isa na lang siyang mahinang matanda na namamatay sa simpleng sipon, kahit na galing siya sa Earth, ito ang kanyang malungkot na katotohanan. Naalala niya kung gaano siya kagsikap para mabuhay, natuto siya ng wika at pagsusulat, nag-ipon siya hanggang sa nakabili ng maliit na lupa at nagtayo ng bahay gamit ang sariling kamay, nagtagumpay din siya nang magsimula siyang gumawa ng sabon. Sa mundong parang medieval China, ang sabon ay isang bagong konsepto at nagsimula siyang kumita. Ngunit ninakaw din yun sa kanya. Naalala niyang dinadala niya ang kanyang mga produkto sa palengke nang nakawin ng mga magnanakaw ang kanyang recipe, tinaboy siya ng kanilang mga thugs para hindi na siya makapagkumpetensya. Ngayon, wala na siya, habang umuugong ang hangin sa labas ng kanyang maliit na kubo, nakahiga ang matanda, naghihintay sa kamatayan, pakiramdam niya ay lubusan siyang tinanggihan ng mundong ito. Isang maitim na anino ay tila nanunuya sa kanya, nagtatanong kung ano ang gusto niyang gawin, pinapang ng kanyang madugong ngipin sa sakit, nagtatanong kung ano pa ang hinihingi sa kanya, sumisigaw siya sa isip, sinubukan niya ang lahat.
Dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi habang itinatanong kung bakit hindi siya napili tulad ng kanyang mga katrabaho. Hindi niya maintindihan kung bakit, kahit alam niyang hindi siya espesyal, kailangan niyang tiisin ang pag-agaw sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Wala na siyang lakas para buksan pa ang kanyang mga mata, malabo na ang kanyang paningin, ang mga puno sa labas ay naging isang malabong hugis. Sa kanyang huling sandali, naisip niya na kung may konting kapangyarihan lang siya, baka mas marami siyang oportunidad sa buhay, na wala ang kanyang mga iniisip sa katahimikan. Ganoon siya namatay, ngunit bigla siyang nilamon ng isang maliwanag na liwanag, huminga siya ng malalim, bigla siyang bumabata, nakahiga sa isang sunlit field, naguluhan, umupo siya at nagtaka kung bakit siya buhay pa. Tiningnan niya ang sarili, suot pa rin niya ang mga damit na nasa earth siya. Sa paligid, ang kanyang mga katrabaho ay gumagalaw na rin, lutang at nagugulumihanan, may nagreklamo ng sakit ng ulo, habang ang isa ay nagtanong kung nasaan sila. Habang nakatingin sa kanila, bigla siyang nagkaunawa, hindi siya dinala sa mundong ito ng walang kapangyarihan. Habang nakatingin sa kanyang mga dating katrabaho, alam niya ngayon, nakuha niya ang kapangyarihan ng regression. Sa isang sunlit forest clearing, isa sa mga katrabaho ay nagtanong kung nasaan sila, na parang kanina lang ay nasa company trip sila. Ang lalaking nagngangalang So Yun Ian ay alam na ito ay totoo. Bumalik siya sa unang araw na nahulog sila sa mundong ito. Naalala niya ang landslide na tumama sa kanilang sasakyan at ang maliwanag na liwanag na sumunod. Kahit malabo na ang mga detalye pagkatapos ng 50 taon, nag-isip siya kung ano ang gagawin ngayong siya ay regressed. Naisip niya na sa karamihan ng hero at regression stories, may mahalagang kaalaman mula sa hinaharap na magagamit. Ngunit ang tanging kapaki-pakinabang na impormasyon na mayroon siya ay kung paano gumawa ng sabon. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang hawakan siya ng kanyang section chief sa balikat, sinigawan ng buong pangalan, Manager So Yun Ian. Nagulat si So Yun Ian at humingi ng paumanhin, na nagulat lang daw siya, ngunit hindi nakinig ang galit na lalaki at mabilis siyang sinuntok nito. Habang pinapanood ng ibang katrabaho, nakatayo ang section chief sa harap ni So Yun Ian. Tinawag siyang tanga at sinisisi sa pag-idlip habang nagmamaneho sa bundok, muntik na raw niyang mapatay silang lahat. Nagulat si Yun Ian, nalimutan niya ang tungkol sa away na ito, ang tagal na mula nang tawagin siyang Manager So, kaya hindi niya agad naalala na siya ang pinag-uusapan. Ang section chief, ay si John Mayonghon, ay nagbanta na tatanggalin siya sa trabaho pagbalik nila. Tahimik na nag-init si Yun Ian, naalala niya kung gaano kakupal si John Mayonghon. Si John Mayonghon ay pamangkin ng managing director ng kanilang kumpanya, SJD, at naging section chief sa edad na 32 dahil lang sa nepotismo. Isang katrabaho ang sumubok umawat, sinabing hindi kasalanan ni Yun Ian ang landslide, ngunit itinulak siya ni John Mayonghon. Habang nakaluhod, inamin ni Yun Ian sa sarili na oo, nakatulog siya sa manibela. Ngunit naalala niya ang dahilan, si John Mayonghon ang nagpabigat sa kanya ng trabaho, pinagpuyat siya para tapusin ito. Habang may bahid ng dugo sa labi, naalala niya ang isang mahalagang detalye, si John Mayonghon mismo ang dapat na nagmamaneho. Habang nagwawala ang kanyang katrabaho, sinisisi siya sa pagkasira ng biyahe, bumalik sa kanya ang lahat ng alaala ng nakaraan. Naalala niya na noong una, dahil sa gulat at pagkataranta, siya ay yumuko at humingi ng tawad kay John Mayonghon, akala niya siya ang may kasalanan. Iyon ang naging simula ng kanyang kahinaan, sa loob ng 50 taon, siya ay laging humihingi ng tawad sa mga bandidong nagnakaw sa kanya, sa martial artist na nanlait sa kanya, sa korap na opisyal na inagaw ang lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit pagkatapos ng isang buhay na puno ng pagtitiis, natutunan niya ang isang bagay. Alam niyang dapat niyang pigilan ang galit sa harap ng mga taong hindi niya kayang talunin. Ngunit ngayon, iba na, tumigas ang kanyang ekspresyon, tiningnan niya ang kanyang superior at kalmadong tinawag ito. Section Chief John, sa unang pagkakataon, may bago siyang lakas ng loob. Sinabi ni So Yun Ian kay John Mayonghon na naiintindihan niya ang galit nito, ngunit hindi ito ang oras para magsisihan. Galit na galit, sumugod si John Mayonghon, minura siya at sinabing naghahanap daw siya ng away. Ngunit ngayon, hindi na siya natakot, alam niyang hindi na niya kailangang lumuhad sa harap ng isang taong kayang-kaya niya. At saka niya sinuntok si John Mayonghon sa panga. Bumagsak ang section chief sa likuran, nagulat ang lahat ng katrabaho, hindi makapaniwala sa nangyari. Tiningnan ni Yun Ian ang kanyang nakahandusay na boss, naalala niya na sa nakaraang buhay, siya ay sinaktan ng walang katapusang martial artists.
Pero ngayon, magiging iba na ang takbo ng buhay niya. Walang awang sinuntok ni Yoon Ian si John Mayonghon ng paulit-ulit, dala ng alaala ng kanyang nakaraan. Naalala niya ang mga bandidong nanakit sa kanya habang namimitas ng halaman, ang mga desperadong magnanakaw noong taghirap, at ang mga opisyal na nanakit sa kanya nang hindi siya makabayad ng buwis. Habang sumisigaw si John Mayonghon sa sakit, nakatayo si So Yoon Ian sa ibabaw nito. Natutunan niya ang isang bagay na wala sa kanyang sibilisadong mga katrabaho, ang karahasan. Walang habag niyang sinaktan ang kanyang boss, alam niyang ang pagsuntok sa mata ay nagpapalales sa takot ng kalaban. Mula sa karanasan, alam niyang pagkatapos ng ganitong bagbog, dalawang salita lang ang lalabas sa bibig ng kalaban. At tama nga, habang hinahawakan ni So Yoon Ian ang duguan at bagbog saradong John Mayonghon, ang tanging nasabi nito ay, "So sorry, sorry." Habang nakahandusay si John Mayonghon sa lupa, duguan at umiiyak, nag-isip si Yoon Ian, alam niyang wala siyang mythical talents tulad ng mga katrabaho niya. Wala rin siyang martial arts skills na magpapasikat sa kanya sa mundong ito, ngunit habang humihinga siya ng malalim, kalmado at determinado, alam niyang mayroon siyang mas malaking kapangyarihan, may kakayahan siyang baguhin ang kapalaran. Habang umiiyak sa sahig si Section Chief John, lumapit si Director Kim at sinabun si Yoon Ian, "Paano mo nagawa to sa isang kasamahan?" tanong nito. Kunwari nagsisisi, sumang-ayon si Yoon Ian, "Nairita lang ako," sabi niya. Humingi siya ng paumanhin sa grupo dahil sa pagkagulat nila. Alam niyang, maliban kay Director Kim, hindi na niya makikita ang mga taong ito pagkatapos ng araw na ito. Kaya wala nang halaga ang opinyon nila. Nag-alok pa siya ng formal na pag-apologize sa aksidente, na ko ang responsibilidad bilang driver. Kinilala ni Director Kim na kahit masyadong mahigpit si Section Chief John, sobra pa rin ang reaksyon ni Yoon Ian at dapat siyang humingi ng tawad ng harapan. "Opo, Director Kim," mahinang sagot ni Yoon Ian, pero sa loob-loob niya, alam niyang kailangan niyang makita ulit si Director Kim. Naalala niya na ang lalaking ito ang magiging isa sa pinakamalakas na martial artist sa mundong ito kapag nagsimula na itong mag-training. Kung susuportahan niya ng husto si Kim sa bagong buhay na ito, baka makinabang siya sa huli, kaya dapat simulan na niya ngayon ang pagpapapabor dito. Lumapit si Yoon Ian kay John at iniabot ang kamay. "Hindi dapat ganun ang reaksyon ko kanina. Humihingi ako ng paumanhin," formal niyang sabi. Tiningnan siya ni John ng may pangil, handang magmura, pero napatigil siya sa malamig at matigas na titig ni Yoon Ian. Sa huli, mahinang hinawakan ni John ang kamay nito. Nang matapos ang away, iminungkahi ni Director Kim na humanap na sila ng daan palabas ng kagubatan at maghanap ng nayon. Sumang-ayon si Yoon Ian sa loob ng isip, pero nang itulo ng isang kasamahan ng isang bagay sa malayo, naalala niya, sa mundong ito, walang saysay ang logic. Alam ni Yoon Ian na ito ay mundo kung saan naglalaban ang mga immortal at halimaw para sa immortalidad, isang lugar kung saan ang tuntunin ay ang malakas ang lalamon sa mahina. Ang mga tao ng Murem ay nagpapatayan para sa kayamanan at karangalan. Ang lugar na to, ang Ascension Path, ay isang malawak at ligaw na kabundukan, walang nayon, lungsod, o kahit anong bansa sa paligid. Lumingon si Yoon Ian kay Director Kim, "Malapit nang lumubog ang araw, dapat magtayo na tayo ng ligtas na tulugan," sabi niya. Pumayag ang direktor, habang nag-iisip. Biglang naalala ng isang kasamahan ang van at mga supplies na dala nila para sa workshop. Alam ni Yoon Ian na walang saysay ang paghanap ng sasakyan, pero alam din niyang hindi siya paniniwalaan, kaya iminungkahi niyang maghati sila sa dalawang grupo, isa para maghanap ng tulugan, isa para sa sasakyan. Nagkasundo silang magkikita bago dumilim. Kinagabihan, nagkumpulan sila sa paligid ng nagliliyab na apoy. "Paano tayo napunta rito? Nasa kotse tayo nang mag-landslide, pero ngayon, wala na yun," tanong ng isang babae. "Hindi ko rin maintindihan," amin ng isang lalaki. Pinilit nilang pag-aani ng sitwasyon sa pagkaing inihaw, parang kastanyes ang lasa, komento ng isa. "Malutong ba yan?" tanong ni Yoon Ian sa babaeng kasamahan. "Marami pa ako, kaya kuha ka lang." Tumawa si Director Kim, "Kahit sa ganitong sitwasyon, napapasaya mo pa rin kami, Manager So." Pinuri niya si Yoon Ian bilang maaasahan at masipag, tulad ng sa kumpanya. Naalala rin niyang pagod si Yoon Ian kanina sa pagmamaneho dahil sa overtime. "Oo, napakasipag talaga ni Manager," dagdag ng isang babae. "Salamat sa kanya at nakahanap tayo ng kuweba, parang kampang lang," sabi ng isa. Naalala ni Yoon Ian na noong nakaraang buhay niya, ilang oras silang nawala bago nahanap ang lugar na ito. Swertihan lang yun, pagmamaliit niya.
Tanggapin mo na ang papuri, biro ng kasamahan. Ngumiti si Yun Ian sa loob-loob niya. E-enjoy ko tong sandaling to, kasi ito na ang huling mapayapang gabing magkakasama tayo. Makaraan ng ilang sandali, bigla siyang lumuhad at nagbigay galang sa Panginoon ng Kagubatan. Isang halimaw na lobo, maraming buntot, naninilaw ang mga matang pula, ang lumitaw, ang tinig nito ay umalingaw-ngaw sa kanilang isipan, kakaiba ang amoy mo para sa isang tao, sa libu-libong taon ko, hindi pa ako nakakita ng tulad ninyo. Natigilan ang mga kasamahan ni Yun Ian sa takot, halimaw, sigaw nila. Magpakumbaba kayo at lumuhad, pabulong na utos ni Yun Ian. Ungol ng lobo, tuwing nakakatagpo ako ng tao, naaalala ko kung gaano sila katanga at bastos. Kumislap ang matutulis nitong ngipin, kung hindi lang dahil isa sa inyo ang marunong gumalang, papatayin ko na kayo, pero may kapalit pa rin ang pagpasok ninyo sa teritoryo ko. Kapag may nag-alay ng isang braso, hahayaan ko ang iba. Nang inig si Yun Ian, naalala niya ang nakaraan, kung paano sila pinagpapatay ng lobo nang magpanik ang lahat. Ngayon, dahil sa tamang asal niya, nagbago ang takbo ng pangyayari. Isang braso lang ang kailangan, isang sakripisyo para mabuhay ang lahat. Alam niyang kahit mawala ng braso, maaaring pagalingin ito ng mga malalakas na cultivator na darating pagkatapos ng 2 araw, may handa na rin siyang pampamanhid. Kaya lumuhad siya at kusang nag-alay ng sariling braso. Tila nasisiyahan ang lobo, marunong kang gumalang, ngiting sabi nito. Habang bumabuka ang malaking bibig nito, gagawin kong itong mabilis. Kumagat ang halimaw at pinunit ang braso ni Yun Ian mula sa balikat. Tahimik siyang sumigaw sa matinding sakit habang dumadaloy ang dugo. Ngumuya ang lobo at kinain ang braso habang nangingisay sa takot ang mga kasamahan. Hawak ni Yun Ian ang nagtitirbang sugat, naalala ang pampamanhid, kinuha niya ang halamang gamot at kinain. Akala ko iba ang lasa mo, pero pareho lang kayo ng ibang tao, mas masahol pa, dahil sa dumi sa mga ugat mo, komento ng lobo. Huminga ng malalim na paumanhin si Yun Ian, umuobra na ang gamot, pasensya na po at hindi maganda ang aking alay. Kapalit ng sakripisyo mo, pwede kayong manatili rito sa loob ng 7 araw, hindi kayo mamamatay sa ilalim ng aking kapangyarihan, sabi ng lobo bago biglang nawala. Nang mawala ito, bumagsak si Yun Ian sa lupa. Tinakbo siya ng mga kasamahan. Pasok na tayo sa loob, ipapaalam ko ang lahat sa inyo, bulong niya. Sa loob ng kuweba, nagsinungaling siya, nakita ko na yung lobo kaninang umaga, sinabi niya kung nasaan tayo. Hindi makapaniwala ang grupo nang banggitin niya ang Mirim. Parang nasa martial arts novel tayo, bulong ni Director Kim. Tiniyak ni Yun Ian na ligtas sila sa loob ng 7 araw dahil sa brasong inalay niya, pero nag-alala ang direktor. Anong mangyayari pagkatapos? Kailangan nating mag-alay ulit, sagot ni Yun Ian, na nagpapanik sa grupo. Antok na ako, kailangan kong magpahinga, dagdag niya bago nawala ng malay. Habang wala siya sa sarili, nagtalo ang mga kasamahan. Nag-alay siya ng braso para sa atin, hindi tama ang pagsasalita mo kay manager, sigaw ng isang babae kay John. Kunwari itulog, narinig ni Yun Ian si John, sino sa atin ang handang mawala ng braso't binti sa susunod na linggo? May masamang balak si John. Magagamit pa natin si Manager So, siya ang nagbigay ng pagkain at tirahan. Pero dahil nawala na siya ng braso, hindi na siya tatagal. Kapag kailangang mag-alay ulit, siya na naman ang isakripisyo. Sa sandaling yun, nakatindig si Yun Ian sa bungad ng kuweba, mataman ang tingin sa mga kasama niyang mainit ang bangayan. Tahimik siyang saksi. Sinagap ng kanyang pandinig ang bawat salitang binitiwan sa matinding pagtatalo. Nanunood mula sa anino ng kuweba, umiinit ang ulo ni Yun Ian habang pinakikinggan niya ang mga katrabaho nitong pinag-uusapan ang kanyang kapalaran. Sa isip niya, ngayong mahina na siya, balak ni John na putulin ang isa sa mga sanga ng kanyang katawan linggo-linggo bilang alay sa lobo, kinuha niya ang isang malaking bato, at labis ang pagkainis niya sa pagtataksil ng mga kasamahan. Habang patuloy sa usapan ng mga katrabaho, hindi alam na nakikinig siya, nagbalik tanaw si Yun Ian sa nakaraan, alam niyang sa dahas na natutunan niya sa pagbugbog sa kanya sa loob ng mga taon, kayang-kaya niyang patayin ang isang modernong tao tulad ni John Myung-hun, kahit isang braso na lang ang natitira sa kanya. Nang umikot ang mga mata niya, seryoso niyang inisip, dapat ko ba siyang patayin? Ngunit sa isang malalim na buntong hininga, ibinaba ni Yun Ian ang bato at nagpa siya na huwag kitilin ang buhay ni John. Sa isip niya, natigilan lang ang mga ito sa takot. Higit sa lahat, alam niyang kung masyadong mabangis ang kanyang kilos ngayon, masisira ang relasyon niya kay Director Kim na kailangan niyang pagyamanin. Sa malamig na tingin, sinabihan niya si John Myung-hun,
Tumahimik ka kung ayaw mong mabali ulit ang mga bukong-bukong mo. Pagkatapos, ngumiti siya ng bahagya at sinabing malakas, mga mabubuting tao lang tayong lahat, nasa nakakalitong sitwasyon lang. Dumating ang umaga ng susunod na araw, at nakita ng grupo na sila'y naiwan pa rin sa malawak at hindi pamilyar na kagubatan. Makalipas ang ilang sandali, nakasalubong nila ang dalawang ulo na ahas. Naalala ni Yunian na hindi tulad ng lobong kumain sa kanyang braso, ang halimaw na ito ay humingi lang ng kaunting dugo. Naalala rin niya na noong nakaraang buhay niya, ito rin ang ahas na humigop kay Chief O matapos mawalan ng mga paa at kamay ang huli. Akala ni Chief O ay kaunti lang ang hihingin, kaya inialay niya ang kanyang braso, ngunit nang kagatin siya ng ahas, agad itong umurong sa suka, iniluwa ang dugo niya, at sinabing ito ang pinakamasama niyang natakmang dugo ng tao. Sa isip ni Yunian, hindi kataka-taka, ang dugo ni Chief O ay puno ng nikotina at cholesterol ng modernong trabahador. Humahawak sa nagdurugong braso, walang nagawa si Chief O kundi magmura ng tahimik. Kumilos si Yunian, sinabihan niya si Jeom Yunghon, sumama ka sakin para mamites ng mga halamang gamot. Gulat si John nang tawagin siya ng walang formalidad, bakit mo ko tinawag sa buong pangalan? Walang pag-aalala, tanong lang ni Yunian, hindi ka ba gutom? Nang aminin ni John na gutom nga siya, inalok siya ni Yunian na turuan siya tungkol sa mga ligaw na prutas at nakakaing halaman. Nagulat si John sa biglaang kabaitan, at natarante sa hindi paniniwala. Lumapit si Yunian at nagsinungaling, balak kong ialay ang isa ko pang braso sa lobo sa susunod na linggo. Kung mamatay ako, kailangan may marunong mamuhay sa gubat. Nag-aalangan pa rin si John, seryoso ka? Tuwang-tuwa at nagpapasalamat ng labis, sinabi niya kay Yunian, salamat, salamat. Sa loob-loob ni Yunian, inismira niya ang pasasalamat ni John. Alam niyang hindi na babalik ang lobo, at walang silbi ang kaalamang ito, pero para sa ngayon, nagpanggap siya. Galit na sumigaw kay John, mag-focus ka, atensyon sakin, nang magkamali ito sa pagpitas ng prutas. Nag-sorry si John agad, pero pinagalitan siya ni Yunian, kung kinain mo yan, namatay ka sana. Terrified, nagmadali si John na pulutin ang mga nahulog na prutas, pagod na pagod sa walang tigil na paghukay ng halaman, bumagsak siya sa lupa at humingi ng pahinga. Naalala ni Yunian kung paano siya inapi ni John noong baguhan pa lang siya sa kumpanya. Walang awa, sinabi niya kay John, kailangan nating tapusin bago dumilim, bilisan mo. Habang nagpapatuloy, may natuklasan si John na hindi ka panipaniwala, isang malaking ugat ng ginseng na hugis tao, mas malaki at kahanga-hanga kaysa sa anumang nakita niya dati. Tumango si Yunian nang tanungin ni John kung natural ba ito, parang gano'n na rin. Alam ni Yunian na kahawig lang ito ng ginseng, pero ugat ng dilaw na bambu talaga ito. Sa isip niya, dahil sa mayaman sa espiritual na enerhiya ang Ascension Path, lumalaki ng labis ang mga bagay dito, bagamat walang silbi ito sa mga cultivator. Alam niyang napakayaman itong gamot para sa mga martial artist, nakakapagpalakas ng chi. Makatutulong ito kay Director Kim, aniya. Itinulong niya ang dalawa pang ugat sa malapit, gulat na gulat si John, nagtanong kung pwede ba nilang hukayin lahat. Habarin mo ang shirt mo at gamitin pang balot, utos ni Yunian. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng mapanganib na pulang liwanag sa mga bundok, tumingin si Yunian sa malayo, malapit na, bumalik na tayo. Parang sinabihan, sumabog sa kalangitan ng isang nakakabulag na liwanag, ang lakas nito ay nagpabagsak sa mga kasamahan ni Yunian, sumisigaw sa sakit at humahawak sa ulo. Isang babae ang sumigaw nang may 3 figura na nasa ere. Alam ni Yunian kung sino sila. Anong problema nila? Tanong Director Kim nang may pagtataka. Isang misteryosong figura, ang mukha'y nasa anino, nagtaka, ang galing, may ganitong hilaw na talento pala rito. Ang 3 cultivator ay lumutang sa ibabaw ng lupa, isang nagsabi, umalis kayo, akin na sila. Sinabihan siya ng isa, kawalang hiyaan, tumingala si Director Kim, naguguluhan at humanga, sino ang mga taong ta? Inanunsyo ng mga cultivator, 3 lang sa inyo ang may spiritual roots, ang iba'y mga mortal lang. Isang nakagintong kasuutan, nagtipo ng spiritual na kidlat sa palad at nagpalabas ng malakas na enerhiya na bumabalot kay Section Chief John, sumigaw siya sa sakit habang dumadaloy ang kapangyarihan sa kanya. Hindi ka panipaniwala, sabi ng cultivator, si John ay may heavenly golden thunder body. Hindi pa pahuli, ang cultivator na nakaitim at may hawak na instrumento, para sa akin na to. Pinatugtog niya ang kwerdas, at lumaganap ang malakas na enerhiya, nang marinig ng babaeng katrabaho ang tunog, humawak siya sa ulo sa sakit.
Isang maitim na enerhiya ang nag-angat sa kanya. Ako'y nakakita ng ghostly in transformation immortal root, bulalas ng cultivator. Akala ko hindi ito totoo. Ang pangatlo, malakas at may mahabang balbas, lumapit kay Chief O, may unique holy body ka. Aniya, magiging mga estudyante kayo ng Asher Heaven Creation Sect. Nagtalo ang mga cultivator kung kanino mapupunta ang bawat isa. Nahihirapang huminga si Chief O sa ilalim ng pressure, parang mamamatay siya kung tumanggi. Sinubak siya ng cultivator na nakaitim, sumama ka sa Black Ghost Valley, lahat ng cultivation method, nasa amin. Ang nakaginto naman ay nangako ng immortalidad, kasikatan, at kapangyarihan. Samantalang nag-aaway ang mga cultivator, ang babaeng napili ay nawalan ng malay. Pwede bang ilabas muna kami sa gubat? Pakiusap ni Director Kim. Isang cultivator ay naglabas ng maliit na bote. Mga mortal, ang dami ninyong iniisip, mariing wika nito habang unti-unti sinisip-sip si John sa hawak niyang bote. Napansin ng isa ang sugat ni Yunian. Inialay mo ang sarili mo para sa iba. Kahit mortal ka, may tibay ka. Pinagaling niya ang braso ni Yunian, at ito'y bumalik sa pamamagitan ng asul na apoy. Sa salamat, bulong ni Yunian, inanunsyo ng cultivators na nakapture na nila ang mga halimaw sa Ascension Path, kaya ligtas na ito sa 10 taon. Inangat nila ang tatlong napili at umakyat sa langit. Teka lang, sigaw ni Director Kim, hindi namin alam ang daan palabas. Gaya noong unang beses, hindi sila pinansin ng mga cultivator. Tiningnan ni Yunian ang bagong galing na braso, buti hindi ko na kailangang maghintay ng ilang araw ngayon. Anong gagawin natin ngayon? Bulong ni Director Kim. Tumingala siya sa mga ilaw sa langit, saan kaya patungo yun? Kinabukasan, nagdilim ang panahon at naiwan pa rin sila sa gubat. Nagkubli sila sa kuweba, isang babae na si Deputy Manager O, ay umuubo ng dugo. Wala bang halamang gamot? Tanong ng isa kay Yunian, maghintay lang tayo, sabi ni Yunian, baka may dumating para gamutin siya. Nagulat ang mga kasamahan sa kawalan niya ng pakialam. Nang lumingon siya, may anino sa may bunganga ng kuweba, mga mortal sa Ascension Path, bungad nito, parang mga langgam kayo sa gitna ng laban ng mga dragon. Si sino ka? Utol ni Director Kim, ngumiti ang figura, ako ang si Dragon King, So Will. Sa isang iglap ng kanyang kamay, pinawi ni Will ang bagyo. Bulong ni Director Kim na siya raw ang kumokontrol sa Unos, at kinumpirma ito ni Will. Ipinaliwanag niya na biglang lumitaw ang bagyo kaya't pumunta siya upang siyasatin ang sanhi nito. Itinuro niya si Deputy Manager O, na wala pa rin sa malay, at sinabing siya ang gumamit ng mahikang sanhi ng bagyo. Nagtaka siya ng malakas, paano nagawa ng isang ordinaryong babae, na walang bakas ng cultivation, na magpakita ng ganitong kapangyarihan, lalo na't hindi niya ito sinasadya. Ang kakaiba, sabi niya. Tumapak ng harapan si Yunian at sinabing sila ang nalilito. Ipinaliwanag niya na sandali pa lang sila narito. Pero sunod-sunod ang pagdating ng makapangyarihang tao tulad ni Will na kinukuha ang kanyang mga kasama. Humalakhak ng malakas si Will. Kung gayon, sabi niya, sa inyong grupo, may ilang may pambihirang potensyal, at parang may plano ang tadhana, dumating ang malalakas na cultivator, kinuha sila, at ngayon, narito ako sa harap ng babaeng ito. Tumango lang si Yunian, oo. Minamahal na mortal, ani Will, bumababa ang boses at nagiging seryoso. Alam mo ba kung nasaan tayo? Ipinakita niya kay Yunian ang isang tanawin, isang napakagandang gintong palasyo sa ulap, na may sinag ng liwanag na nagdurugtong sa mundo. Ang lugar na ito, paliwanag ni Will, ay tinatawag na Ascension Path, ang landas patungo sa Upper Realm, sa loob lamang ng ilang buwan, dagdag ni Will, magbubukas dito ang Dimensional Rift na tinatawag na Ascension Gate. Isang beses lang ito nangyayari sa loob ng 1,000 taon. Ipinaliwanag niya na maraming makapangyarihang cultivator at espiritual na nilalang ang magtitipon sa Ascension Path para umakyat sa Upper Realm, kaya't natural lang, ani Will, na may mga cultivator na tulad niya ang biglang lumitaw malapit sa kanila. Naintindihan ni Yunian, pero si Director Kim, naguguluhan pa rin, ay nagtanong kung bakit sinabi ng ibang cultivator na dadalhin nila ang kanyang mga kasama para sumama sa kanilang sect. Paano raw sila makakasama kung aakyat sila sa ibang realm? Mahirap sigurong intindihin ng mga mortal tulad ninyo, sagot ni Will, habang may dinudukot ang kanyang kamay sa loob ng kanyang damit. Ipinaliwanag niya na may teknik ang mga cultivator na paliitin ang malalaking bagay at ilagay sa mga mahiwagang kagamitan. Itinaas niya ang bote at sinabing malamang na nilagay ng ibang cultivator ang buong sect nila sa mga bagay na tulad nito.
para makasabay sa pag-akyat sa Upper Realm kapag bumukas ang Ascension Gate. Sa katunayan, dagdag ni Will, ako mismo ay nag-impake ng isang kastilyo sa ilalim ng dagat ng aking Sea Dragon Clan sa loob nito. Ipinakita niya sa kanila ang isang napakalaking, kahangahangang pagoda sa loob ng bote, kung saan natutulog ang 1,800 Sea Dragon. Napanganga sina Yun Ian at Director Kim sa nalaman, nilapitan at hinawakan ni Will si Deputy Manager O sa ulo, na wala pa rin sa malay, at sinabing kakaiba at kawili-wili siya. Kung sasali siya sa Sea Dragon Clan, bulong niya, maaari siyang maging isang tunay na pambihira. Nang abutin ni Will si Deputy Manager O, sumugod si Director Kim, sumisigaw ng pangalan nito, pero isang malakas na puwersa ang pumihil sa kanya, at bumagsak siya sa lupa, nahihirapang huminga. Bibigyan ko siya ng aking dugo at tatanggapin bilang kapamilya, anunsyo ni Will, habang buhat niya ang babae. Ito ang pinakamabuti para sa ating lahat, nagbigay pa siya ng isang payo, huwag basta-basta magtanong sa mga high-level cultivator. Namumugto at dumudugo ang mga mata ni Director Kim, at tuluyan siyang bumagsak. Mabilis na lumapit si Yun Ian sa kanya habang nakapatira pa sa lupa. Lumayo si Will, na sinasabing sinagot lang niya ang mga tanong nila dahil mapagbigay siya, pero kung ibang cultivator, malamang pinatay na sila dahil sa kabastusan. Sa isang kidlat, nagbago siya sa anyo ng isang napakagandang asul na dragon at lumipad patungong kalangitan. Pagsikat ng araw, naiwan na naman mag-isa sina Yun Ian at ang ilang natitirang miyembro ng grupo. Lahat sila, dinukot, bulong niya, puno ng pangamba. Ang natitirang babae ay nagugulo ang isip sa lahat ng nangyari, mula sa avalanche, hanggang sa mga Diyos at dragon na umagaw sa kanyang mga kasama. Nagsimula siyang tumawa, parang mababaliw na. Lumapit si Yun Ian at inakbayan siya. Manager So, pakiusap ng babae, luhaan ang mga mata. Huwag ka sanang maaga. Kung mawawala ka rin, paano na ako mabubuhay mag-isa sa gubat na ito? Pasensya na, sabi ni Yun Ian, ngunit tapos na ang ating oras. Biglang may kakaibang enerhiya ang bumalat sa babae, at napasigaw siya sa sakit. Nanginginig ang lupa, at nagliparan ang mga ibon sa takot. May paparating, sigaw ng babae. Ano na naman ito? Sigaw ni Director Kim. Narito na, sambit ng babae habang nanginginig. Isang malaking armadong leon na may matandang baluktot na lalaki sa likod ang damapo sa malapit na bato. Paano nakarating ang mga mortal sa Ascension Path? Bulong ng matanda. Pagkatapos ay natawa siya, na natanto na baka nadamay sila sa Spatial Storm habang nagbubukas ang Ascension Gate. Ipinagmalaki niya ang sarili, na tinatawag ang sarili na henyo. Kahit ano pa, tanong ng matanda, sino ang nagpakita ng napakalakas na consciousness kanina? May balisong ngiti siya, ang lakas raw ng presensya ay para bang isang sage mula sa Upper Realm ang bumaba. Sino ka? Si Manager Kim ay kasama namin, gulat na tanong ni Director Kim. Biglang hinampas ng matanda ang kanyang tungkod sa lupa, at isang malakas na shockwave ang nagpalipad kay Director Kim. Mabilis na sumugod si Yun Ian para iligtas siya. Salamat, Deputy Manager So, hiningi ni Director Kim, habang nakatingin sa malalim na sugat sa likod nito. Okay lang ako, pilit na sagot ni Yun Ian, kahit masakit. Lumingon ang matanda sa babae. Bata, sumama ka sa akin, wala kang spiritual root, pero madyay gising ko ito sa aking kapangyarihan. Nag-isip siya kung ano ang mangyayari kung ang kakaibang consciousness na ito ay maging divine consciousness ng isang cultivator. Pero tila nag-aatubili ang babae, na tumitingin sa mga kasama niya ng may luha. Pinanghahawakan mo pa ang mga bagay sa mundo, pang-iinsulto ng matanda, kung gayon, puputulan ko ang mga yan. Biglang lumutang sa hangin sina Yun Ian at Director Kim, na parang nasasakal sa pressure. Tigilan mo sila, desperadong pakiusap ng babae, gagawin ko ang lahat. Kakalimutan mo ang lahat ng nakatali sa iyo sa mundo, naiintindihan mo? Oo, iyak na sagot ng babae, ibinaba ng matanda ang dalawa, pero may masamang ngiti siya. Kung iiwan ko sila dito, mananatili kang nakatali, kaya't ibabalik ko sila sa isang mortal na bansa, magkakalat sila sa Dimensional Rift. Kahit ako, hindi ko alam kung saan sila mapupunta. Isang umiikot na vortex ang bumukas sa kanilang likod. Ano to? Sigaw ni Director Kim habang hinihigop sila papasok. Puta, desperadong bulong ni Yun Ian, habang sinusubukang abutin ang mga ginseng roots. Kailangan kong makuha ang mga halamang ito. Habang nahihigop sa vortex, sumisigaw ang babae, desperadong tinatawag ang pangalan ni Yun Ian. Pagkasara ng portal, nagdilim ang lahat, lumipat ang eksena sa isang palengke. Tumunog ang mga tawag ng mga tindero,
mga seda, pinakamagandang seda sa Yangguo, bagong dating na scriptures mula Shangji. Nagising si Yunhien na nakahiga sa sahig ng isang maliit na silid. Kasama si Director Kim, hawak pa rin ang bag ng ginseng roots. Ha, gulat niya. Tumingin siya sa kalye at nakita ang masiglang pamilihan sa kanyang harapan, mga taong naka-traditional na damit, abala sa kanilang mga gawain. Saan ito? Nagtataka siya. Sa nakaraang buhay ko, hindi ako napadpad sa ganitong lugar. Isang mangangalakal na nakakita sa kanya ay Ulong, sino tong siraulo na to? Habang naglalakad si Yunhien sa lungsod, naalala niya ang sinabi ng Immortal, totoo nga na random ang kanilang pagbagsak, pero may kakaibang pamilyaridad. Parang napuntahan ko na ito dati. Bigla niyang naalala, tumingin siya sa tanawin ng lungsod. Ang punit at duguan niyang damit ay nagpapakita ng sugat sa likod na naghihilom pa. Ito ang lugar kung saan ako dating namumuhay. Sa paligid ni Yunhien ay umaalingaw ang ingay ng dagsang mga tao, isang karaniwang eksena sa masikip at abal at masiglang palengke. Bawat hakbang ay may kahulugan, bawat boses ay tila kumakaskes sa hangin ng tensyon. Kasabay nito, si Director Kim ay lubog sa pagkalito, at nagsabi kay Yunhien na hindi na niya maintindihan ang nangyayari. Sumang-ayon si Yunhien na nararamdaman niya rin yun. Nagbuntong hininga si Director Kim, na nangangarap na sana ay panaginip lang ang lahat. Hinayla niya ang kanyang buhok. Natatanggap na silang dalawa na lang ang natira. Sinabi niyang dapat daw silang magpasalamat dahil hindi sila kinuha ng mga halimaw. Pero hindi sigurado si Yunhien. Naalala niya na noong nakaraang buhay niya, isa lang siyang walang kayang tagapitas ng halaman. Nagmungkahi si Director Kim na hindi sila pwedeng manatili sa eskinita at dapat na silang umalis. Sumang-ayon si Yunhien, at nagtungo sila sa masikip na lansangan. Habang naglalakad, napansin ni Director Kim na hindi niya maintindihan ang sinasabi ng mga tao, parang Chino, pero bakit sila bumubulong at nakatitig sa kanila? Agad na sinabi ni Yunhien na pinagtatawanan ang kanilang mga damit. Nagulat si Director Kim, at ipinaliwanag ni Yunhien na marunong siya ng kaunting Chino. Magaling, sabi ni Director Kim, humanga, pero napatingin siya sa malalim na sugat sa likod ni Yunhien. Pero alam ni Yunhien na nagsinungaling siya, hindi ito Chino, parehong mga karakter, pero ibang-iba ang salita. Naalala niya na noong nakaraang buhay, 2 buwan siyang tinukso ng mga pulubi bago niya natutunan ang mga pangunahing salita, pero ngayon, hindi na kailangan iyon. Iminungkahi ni Yunhien kay Director Kim na magpalit sila ng damit. Nag-alinlangan si Director Kim, paano, kung hindi tanggapin ang pera nila. Dumating sila sa isang batika, at ipinakita ni Yunhien ang malaking ugat ng ginseng sa may-ari. Sobrang tuwa nito sa bihira at mahalagang halaman. Sinabi ni Yunhien na ang dilaw na ugat ng bambo ay 8 taon na. Worth ito ng 15 pirasong pilak, sabi ng may-ari. 15 piraso silver ingots, iniisip ni Yunhien. Hindi ko naranasan ang ganito kalaking pera sa nakaraan. Nagkunwaring kalma daw siya at sinabing bilasan, nagmadali ang may-ari para kunin ang pera. Sa bagong yaman, bumili si Yunhien ng bahay. Gulat na gulat si Director Kim, nagtanong kung talagang doon na sila titira. Kumpirmado ni Yunhien, at sinabing tuturuan niya ito ng wika rito. Masayang nagpasalamat si Director Kim, pero alam ni Yunhien na delikado pa rin ang sitwasyon nila. Pagkatapos maglagay sa mga opisyal para sa id at bumili ng lupa, 1 pirasong pilak na lang ang natira, ang mahal ng lahat sa kabisera, isumpa niya sa isip. Habang nag-aayos, napansin ni Director Kim ang malalim na sugat sa likod ni Yunhien. Sinabi niyang dahil nasa bagong mundo na sila, tawagin na lang siya sa kanyang pangalan. Pumayag si Yunhien, ngumiti si Director Kim at tinawag siyang So Yunhien ng buo. Nang gabing yun, inilatag ni Yunhien ang natitirang ginseng. Sinabi niyang isang halaman pa lang ang nabenta, at kapag naubos, wala na silang pagkukunan, kailangan nilang maghanap ng paraan kumita. Nag-isip sandali si Director Kim, at iminungkahi ni Yunhien na gamitin ang pera para magnegosyo. Sa kasanayan ni Kim bilang dating direktor, makakaraos sila. Pero bigla niyang naisip, kung nag-regress na ako, bakit hindi mangarap ng mas malaki? Naalala niya ang tunay na potensyal ni Director Kim Yang-hoon noong nakaraan. Isa itong henyo sa martial arts, naging master sa ilang buwan lang. Paano kung simulan natin siya sa advanced na teknik agad? Ngumisi si Yunhien, kung matuturuan ko siya ng maaga, mas mapapabilis ang pagiging pinakamalakas na mandirigma niya, at siguradong makikinabang ako. Lumingon siya kay Kim, Director, ito ay mundo ng Miriam, mundong puno ng martial arts. Kung magnegosyo tayo, baka salakayin tayo ng mga gang, dapat tayong matuto ng self-defense.
Martial arts, nagliwanag ang mata ni Director Kim, pero agad itong lumungkot, pero hindi sila nagtuturo sa mga outsiders na hindi kaanib na kanilang sekta. Sa loob-loob, ngumisi si Yun Ian, alam niyang mahilig ito sa mga nobelang Merem, ipinaliwanag niya. 7 ang kilalang sect dito, 4 ang Orthodox, Demon-Slaying Sect, Self-Binding Temple, Suppressing Birdhouse, at 7 Mystery Sect, 3 ang Unorthodox, Wolf Fanggang, Dark Knight Association, at Dragon Fighting Stronghold, tinatawag silang 4 Stars and 3 Demons. Walang duda, pinili ni Director Kim ang Demon-Slaying Sect, dahil sa espada. Nang tanungin kung paano niya alam ang lahat, nagsinungaling si Yun Ian, narinig ko lang sa mga martial artists. 3 buwan ang lumipas dumating sila sa headquarters ng Demon-Slaying Sect, pinigil sila ng mga bantay. Ano ang pakay ninyo? Ipinaliwanag ni Yun Ian na nakasuot ng nakapangkaraniwang damit, na si Director Kim ay kapatid niya, at gusto nilang matuto ng martial arts. Pasensya, pero mahirap matuto sa edad niya, sabi ng bantay. Diskretong nagbigay si Yun Ian ng pirasong pilak, kahit self-defense lang, pwede ba kaming makausap ng mas mataas? Sa sandaling yun, dinala sila sa isang elder, gusto ninyong matuto ng martial arts. Opo, sagot ni Yun Ian, binuksan ang kahon na puno ng pilak, ang pinakamagaling na turuan, pakiusap. Nanlaki ang mata ng elder, pwede kayong maging external disciples, pero isa lang sa inyo ang tatanggapin. Galit na galit si Yun Ian sa isip ang laki ng binigay nila, isang ginseng lang yon. Samantala, nakakunot noo si Director Kim habang napapailing sa inis, mabilis at madiin ang sigaw niya, ngunit biglang natigil nang makita niyang pumayag si Yun Ian. Salamat, ang kapatid ko ang mag-aaral. Mahinahong sabi ni Yun Ian, may bigat sa kanyang tinig. Sa mismong sandali na nasa pintuan na ang elder, handa na para sa kanyang pag-alis, lumingon ito ng bahagya, buo ang kanyang titig, mariin ang bilin, magpunta si Kim kung saan nagtitipon ng mga external disciples. Nang makaalis, malungkot si Director Kim, sayang, ikaw dapat. Tumawa si Yun Ian, hindi ako magaling sa sports, magnegosyo na lang ako para suportahan ka, ikaw, mag-focus ka sa pagsasanay. Nagpasalamat si Kim, pero nag-alala siyang baka mahirapan siya dahil sa edad, manalig ka sa sarili mo. Pag-asa ni Yun Ian, 7 buwan ang lumipas sa isang kompetisyon sa Demon-Slaying Sect, nagugulumihanan ng isang matandang elder, hawak niya ang silya ng sobrang lakas, nasira ang kahoy, ano, sino itong outsider, na tinalo ang lahat ng mga disipulo ko, dahil doon, nagkagulo ang buong sect. Upang maging dalubhasa sa isang martial art, kailangang maunawaan ng isang tao ang tunay na kahulugan nito at maisabuhay ito ng pisikal, ang isang third-rate na mandirigma na nakauunawa sa kahulugan ng isang martial art ay maaaring maging second-rate sa pamamagitan ng pagsasama nito sa kanilang sariling pagkaunawa. Ang pag-unlad pa rito ay nangangailangan ng higit pa sa dobleng pagkaunawa at katumbas na oras at pagsisikap. Gayunman, kung minsan ay may mga taong may pambihirang talino, mga taong kayang hamakin ang karaniwang antas ng pag-unawa at mabilis na umakyat sa maraming yugto ng sabay-sabay. Ang Demon-Slaying Sect ay isang dakilang sekta sa Sokyang City na puno ng mga ganitong talentadong martial artist, subalit, may isang dayuhan ang dumating upang talunin ang mga direktang disipulo ng sekta. Sa loob lamang ng 7 buwan, si Director Kim ay naging first-rate warrior, ganap na nagtagumpay sa Absolute Dragon Saber technique ng Demon-Slaying Sect. Nagulat at nagalit ang mga elder ng sekta, isa sa kanila ay nagngangalit na ang pagiging first-rate sa loob lamang ng kalahating taon ay hindi pa naririnig, isang antas na karaniwan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap ng maraming bihasang martial artist. Idinagdag pa niya na, bukod doon, isa siyang dayuhan na nag-aral sa kanilang sekta, para bang ang buong tradisyon nila ay yumuko sa isang tao lamang, hulihin siya ngayon din, sigaw niya. Dahil sa isang dayuhan na nakamit ang mga kasanayang karapat-dapat lamang sa isang sect elder sa loob ng 7 buwan, ang buong sekta ay nagkagulo. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Director Kim ay ikinulong sa kanyang kwarto, pinaghihinala ang isang especially iya mula sa ibang sekta. Si Yun Ian, na nadakip din habang nasa palengke, ay nagrurab ng kanyang ulo sa pagkabigo. Hindi ko alam kung bakit ako itinuring na suspect gayong hindi naman ako marunong ng martial arts, aniya. Pagkatapos ay tinanong niya si Director Kim kung hindi siya nag-aalala. Ano ang dapat ikabahala? Sagot ni Kim, patuloy sa pagsasanay ng kanyang swordsmanship. Tungkol sa paghihinala nila sa iyo bilang especially iya, sabi ni Yun Ian, pinagpaalala niya na sa mga martial arts novel, karaniwan nilang winawasak ang chi core ng isang especially iya o pinuputol ang kanilang chi flow.
Huminto sa pagsasanay si Director Kim. Tama ka, aniya, nagiging seryoso ang ekspresyon. Nang may masayang ngiti, sinabi ni Director Kim na sa palagay niya ay malapit na siyang marating ang susunod na hadlang sa kanyang pagsasanay. Naniniwala siya na kapag nalampasan niya ito, makakapag-advance siya sa susunod na yugto. Nang marinig ito, nagulat si Yoon Ian, anong halimaw to? Isip niya, hindi pa nagtatagal mula nang maging first-rate martial artist si Kim, at ngayon ay malapit na siya sa susunod na antas. Alam niya na pagkatapos ng first rate ay ang martial peak, ang antas ng karamihan sa mga leader at elder ng sekta. At sila ay tinatawag na absolute masters. Sa Yangguo, may mga 1,000 lamang sa buong bansa na nasa antas na yun. Pagkatapos noon, wala nang binabanggit ang martial arts world na mas mataas pa. Kaya ang martial peak ay talagang ang huling yugto na maaaring maabot. Sa sandaling yun, napagtanto ni Yoon Ian na mali ang kanyang mga hinuha. Sa ganitong bilis, bulong niya nang may ngisi sa sarili. Ang paglitaw ng pinakamagaling na swordsman sa mundo ay mapapabilis na ilang taon, hindi 40 taon, at lalong hindi 30 taon. Makalipas ng 7 araw, nakaupo sa pagme-meditate si Director Kim, ang kanyang espada ay nakapatong sa harap niya. Siya ay napapaligiran ng 3 kumikinang na asul na lotus flower. Nang huminga siya ng asul na enerhiya, nakilala ito ni Yoon Ian bilang Flower of Chi, na lumalabas lamang sa mga peak martial artist. 3 bulaklak ang nagtitipon sa rurok, tanda ng tunay na pagiging dalubhasa, aniya. Naabot ko na ang hadlang, anunsyo ni Director Kim, tumatayo, hindi na ako masyadong natatakot sa leader ng Demon Slaying Sect. Tuliro si Yoon Ian, ang iyong talino ay higit pa sa aking imahinasyon, sabi niya. Humanga rin ako sa sarili ko, tugon ni Kim, may mapagmalaking ngiti, hindi niya akalaing may ganito siyang kakayahan. Marahil ito ang dahilan kung bakit mahilig siya sa mga martial arts novel noong bata pa siya. Ngunit, biglang dumadagundong ang mga yanig ng paa. Binuksan ng malakas ang pinto at pumasok ang isang grupo ng mga mandirigma. Isang elder ang bumasa mula sa isang scroll, inaanunsyo na may utos siya mula sa sect leader na sirain ang chi-core ng especially iyang ng ahas magnakaw ng kanilang martial arts. Ngumisi si Director Kim nang may halong panlilibak, mabilis namang itinaas ni Yoon Ian ang kanyang mga kamay. Nagpapatunay na wala siyang masamang intensyon, ngunit bago pa man siya makapagpaliwanag, isang malakas na suntok ang damapo sa kanyang mukha, agad siyang pinatahimik ng matandang pinuno, galit na galit sa kanilang pagsasalita ng tila may lihim na mensahe, walang paligoy-ligoy, iniutos niyang harangin sila ng kanyang mga tauhan. Nang makita ito ni Director Kim, sa isang mabilis na ihip ng espada, naputol ni Kim ang braso ng lalaki, habang sumisigaw ang guard sa sakit, mahinahong sinabi ni Director Kim, ito ang unang sekta ko. Ang isa pang guard, galit na galit, ay sumugod, ngunit si Director Kim, gamit ang kanyang bagong natamong kasanayan, ay madaling pinatumba silang lahat sa isang sunod-sunod na mga palo, ang natitirang mga guard, nang makita ang kanilang mga kasamahan na madaling natalo, napagtanto na nakikipaglaban sila sa isang peak-level martial artist, sa takot, sila ay tumakas, isa sa kanila ay sumisigaw, sabihin natin sa sect leader. Nang makaalis ang huli sa kanila, lumingon si Director Kim kay Yoon Ian, sinabi niya na balak niyang bisitahin ang iba pang mga sekta at ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay, pagkatapos ay tinanong kung ano ang gagawin ni Yoon Ian. Sumagot si Yoon Ian na sasamahan niya ito, may kislap ng kalokohan sa kanyang mga mata, iminungkahi niya na pumunta sila sa kilalang unorthodox sect, ang Dragon Fighting Stronghold. Tumawa si Director Kim at pumayag, sinabihan siyang mauna at magkita na lang sila doon. Pagkatapos ay sinabi niya na tatapusin niya ang paghabol ng mga elder at leader ng Demon Slaying Sect. Di nagtagal, nakatayo si Director Kim sa tuktok ng bundok, ang kanyang espada ay may dugo. Tiningnan niya si Yoon Ian, nakaka-rating lang, at nagtanong ng may halakhak, ba't ang tagal mo? Hingal na hingal, umabot sa tuktok ng bundok si Yoon Ian, ang bilis mo kasi, Director, sabi niya ng may halakhak. Inisip ni Yoon Ian kung paano si Kim, na dati ay kinokontra ang karahasan, ngayon ay mismong nag-embrace nito, napagtanto niya na binabago sila ng mundong ito. Maganda sana, bulong niya, kung makakabalik tayo hindi sa martial arts world na ito, kundi sa ating pang-araw-araw na buhay sa Earth. Kung sakaling mag-regress siya, hihilingin niya na makabalik na lang sa Earth. Ngunit wala na tayong magagawa, ngayong nandito na tayo, kailangan nating gawin ang lahat ng makakaya natin. Matapos pagtaksila ng Demon Slaying Sect, sinakop ni Director Kim ang Dragon Fighting Stronghold. 2 taon pagkatapos noon, naglibot si Director Kim sa bawat rehiyon ng Yangguo, tinalo ang iba't ibang mga sekta. Sa ikatlong taon,
Sa wakas ay nagawa niyang wasakin ang mga sagisag ng bawat sekta. Kilala na siya bilang ang pinakamagaling na martial artist sa ilalim ng langit, at ginamit niya ang kasikatan nito upang pag-isahin ang mga sekta, binuo ang Martial Alliance. 7 taon ang lumipas, magkasing close na sina Director Kim at Yunian, hindi alintana ang agwat ng kanilang edad. Gumawa si Director Kim ng isang martial art partikular para kay Yunian, iniabot niya ang isang libro. Sinasabing, ito ang Severing Mountain Sword, pinangalanan ko ito sa pag-asang maipapamana mo ang kahulugan nito, isang determinasyong kayang putulin kahit mga bundok. Kapag pinagtagumpayan mo ang Severing Mountain Sword, alam kong makakarating ka sa Martial Peak. Napagtanto ni Yunian na ito ay isang tunay na first-rate martial art, lubos na naiiba sa anumang second o third-rate na teknik. Gayunman, kung may problema, iyon ay ang kanyang sariling kakulangan sa talento. Sa kabila ng pasensyoso at isa-isang pagsasanay ni Director Kim, nahihirapan siya, palaging napapalo at nabubuwal. Pagkatapos ng isang partikular na matinding palo, sinabi sa kanya ni Director Kim na wala talaga siyang talento. Ang talento ni Yunian, sa totoo lang, ay talagang napakasama, kahit na ang pinakamagaling na martial artist sa langit ang gumawa ng isang martial art para sa kanya at personal siyang tinuruan. Halos third rate lang ang kanyang naabot pagkatapos ng isang buong taon. Siguro wala talagang magagawa, isip niya, naaalala ang kanyang mabagal at masakit na pag-unlad, pero kahit papaano, may talento naman ako sa medisina, iba-iba ang talento ng mga tao. Tinanggap niya ang kanyang sariling landas at ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa medisina habang sinusuportahan ang paglalakbay ni Director Kim. Isang araw, 10 taon nang lumipas, nasaksihan niya ito, si Director Kim, ngayon ay isang matandang lalaki na may puting buhok, ay nakaupo sa pagme-meditate, napapaligiran ng umiikot na asul na enerhiya. Namangha si Yunian habang nakikita niyang naabot ni Kim ang isang antas na naririnig lang niya sa mga alamat, 5 energies converged to the origin, at si Director Kim, ang kanyang katawan ay puno ng kapangyarihan, ay lumampas sa mortal na pagkatao. Habang umaabot si Kim sa susunod na antas ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang katawan ay lumutang sa hangin, nagliliwanag ng gintong enerhiya. Isang shockwave ang yumanig sa silid, at napatulala si Yunian nang magbago ang anyo ng matandang katawan ni Kim. Tumingkad ang kanyang mga mata nang makita niyang ang matanda ay nagiging bata at malakas muli. Nakilala niya ang binata bilang si Young Hoon, ang Director Kim na kilala niya mula sa kanilang nakaraang buhay. Alam niya na nasaksihan niya ang isang penomenong kilala bilang skeletal restructuring. Ba't ka nagulat? Tanong ng batang, maskulado na si Director Kim nang may halakhak.